Mga ka-Republic, bigat ng misyon ng Ginebra mas ramdam ni Scottie Thompson. Mamaya na ang debut game ng Gin Kings simula ng isang kampanya kung saan gusto nilang makabawi mula sa dalawang magkasunod na kabiguan sa finals. Ngayong araw din ang unang laro ng Talk and Text na magtatangkang sungkitin ang Grand Slam. Samantala, isang malaking reward naman ang ibinigay ng tropang 5G kay Randy Hollis Jefferson. At marahil ay una ito sa kasaysayan ng PBA. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa ongoing Philippine Cup ay ngayon palang mangyayari ang pinakahihintay na debut game ng Barangay Ginebra. Simula ng isang kampanya na gustong tubusin ng mga mag-aalak ang kanilang sarili mula sa dalawang masakit na kabiguan sa finals. Hindi maitatanggi na bawasan ang tiwala ng mga fans kay Tim Cone. Pwera doon sa mga talagang diehard fans, nag-ani ng sari-saring pambabas ang American mentor mula sa ilang supporters. Nabugbog sa bashing ang Ginebra coach, bakit daw ibinabangko ang maraming player? Bakit 7 o 8 player lang ang karaniwang ginagamit nito? Ang sarcastic na payo ng marami, paalisin na lang daw ang ibang player at magtira na lang ng 7 o 8. Total, yun lang daw naman talaga ang ginagamit ni Tim Cone. May mga nag-suggest din, dapat daw si Tim Cone na lang ang i-trade ni Al Francis Chua. Kung si Yeng Guiao daw ang coach ng Ginebra, baka raw hindi makapag-champion ang TNT. Di natin alam kung aware si Tim Cone sa mga ganitong sentimiento ng marami. Stubborn si CTC, alam niya ng lahat. Para bang wala siyang pakialam sa opinyon ng iba. At sa harap ng dalawang masakit na kabiguan ng Ginebra sa final sa kamay ng Talk and Text, yan ang isa sa mga aabangan ng mga Ginebra fans. Kung matututo na ba siya ng leksyon, kung patuloy pa rin ba siyang magbabangko ng mga player na mahuhusay naman nung naroon pa sa ibang team. Sa pagsubaybay natin sa mga laro ng Ginebra, sakalang nabibigyan ng minuto ang ibang player kapag garbage time na. Sinasabi naman nagtatanggol kay Tim Cone, estilo raw ng coach yon. Ngunit sa harap ng lumalakas na mga kalaban, ang mga star player ng Ginebra ay china-challenge na ng mga role player ng ibang team. Kasi nga pagod na ang core ng Gin Kings. Kahit na star player ka pa, kung pagod ka na, kakainin ka ng role player na nasa kondisyon. Simula na ng bagong kampanya ng mga mag-aalak mamaya kontra ito sa tira firma. Ganito kaaga, inamin ni Scottie Thompson maraming adjustment ang kailangang gawin ng kupunan ngayong maglalaro silang wala na si Justin Brownlee. Dalawang magkasunod na conference na sinamahan sila ni JB hanggang sa finals, nabigo nga lang silang makakuha ng championship. And without Justin Brownlee, na most of the time ay anchor ng kanilang opensa, sinabi ng former MVP, major adjustment ang gagawin ng kanilang kupunan. At sa lahat ng Ginebra players sa ating palagay ay mas ramdam ni Scottie Thompson ang bigat ng kanilang misyong makabawi. Maraming maghahanap ng magandang performance mula kay Scottie, una sa lahat dahil nakasama na siya sa 50 greatest PBA player. Hindi po biro ang mapasama ka sa 50 pinakamahusay na player at kaakibat ng bawat karangalan na lalo ka pang magpamalas ng galing. Pressure din si Coach Tim Cone na magpamalas ng bagong approach sa game dahil nga sa 2 beses na pagsemplang ng Ginebra sa kamay ng TNT. Kung pressured ang American coach, siguradong pressure din si Chot Reyes dahil alam niyang all out ang iba pang team na hadlangan ng kanilang pangarap na Grand Slam. Matapos sungkitin ang first and second conference title sa tulong ni Randy Hollis Jefferson, isang kampyonato na lang ang kulang para makumpleto ang pambihirang three-peat o 3 titulo sa loob ng isang season. Noong 2011, halos abot kamay na rin ng TNT ang Grand Slam title, ngunit binigo sila ng Petron Blaze, SMB ngayon. 14 na taon pagkaraan, heto na naman ang telco franchise at muling kakatok sa pinto ng kasaysayan para mapabilang sa mga elite na PBA teams.
Crispa, SMB, Alaska at San Mig Coffee na Magnolia ngayon. Mamaya, sisimulan ng talk and text ang kanilang kampanya laban sa kanilang sister team na NLEX. Inaasahan ni Jongwoo Chico na babangga sila sa isang well-oiled machine na kupunan na kagagaling lang sa isang championship run. May Grand Slam na tinatarget ang tropang 5G kaya inaasahan ng NLEX coach hahataw agad ang mga bataan ni Chot Reyes. Sa pagkakataong ito ay walang sasayanging pagkakataon ang TNT. Mataas ang kumpiyansa ni Randy Hollis Jefferson na kahit wala siya sa kupunan ngayong Philippine Cup ay may sapat na kakayahan ng tropang 5G na masungkit ang Grand Slam title. Tiwala raw siya sa kanyang mga kakampi at higit sa lahat, tiwala siya sa sistema ni Chot Reyes na nagbigay na sa kanila ng 2 dikit na kampyonato. Kung malaki ang tiwala ni RHJ sa kanyang kupunan, ipinakita ng team management na malaki rin ang tiwala ng mga ito sa Jordan naturalized player. Pinapirma na ulit ng TNT ng kontrata si RHJ at babayaran nila ito kahit hindi ito maglalaro ngayong Philippine Cup. Sang-ayon sa ulat, permado na ni RHJ ang kontrata para sa kanyang pagbabalik sa susunod na season. In effect, isa na rin siyang resident import dito sa PBA, tulad ni Justin Brownlee at ni Allen Durham noong aktibo pa ito sa Meralco. Ang malaking pagkakaiba, espesyal ang kontrata ni RHJ dahil pati ang mga buwan na bakasyon siya ay babayaran sa kanya ng TNT. Ito ay para masigurong lubusang makapagpapahinga si Jefferson at di na kailangang maglaro pa sa ibang team at ibang liga. Marahil ay una raw ito sa kasaysayan ng PBA na ang isang import ay tatanggap ng buong sweldo kahit nakabakasyon. Regardless kung mag-Grand Slam o hindi, tiyak nang babalik si RHJ sa tropang Giga para sa next season. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jason Mangyera. Salamat idol, salamat sa tiwala. Sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Mabuhay ka rin. Salamat sa panonood idol. At sa iyo rin, shoutout Jose Rodrigo. Yes, importante na healthy sila ngayon lahat. At sa iyo rin, shoutout Merson Kabady Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan kabayan. Sa iyo rin, shoutout Herminia Balingit. Sana nga makuha na natin this time ang title. At sa iyo rin, shoutout Efren Mendoza. Nako, salamat kabayan. Salamat sa tiwala. At sa iyo rin, shoutout Rosemary Juan at sa iyo Via. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.